Bago pa ba kayo sa pag-aaral ng pananahi? Pwede na kayong kumita. Paano? Kung bago pa kayo sa pag-aaral ng pananahi, ang una niyong pag-aaralan ay ang pagpaikot o pagpapatakbo ng makina sa pananahi. Kasi madali man lang yon, ang susunod niyong gagawin ay kakabitan na ninyo ng sinulid ang inyong makina at magtatahi na kayo ng tela ng pabalik-balik at paulit-ulit. Samantalang ganito lang kaliit ang inyong kalaman sa pananahi, pwede na kayong kumita sa pagsusulsi. Ang pagsusulsi ay isa ito sa maraming mapagkitaan ng mga mananahi na nagtayo ng maliit na negosyo sa pananahi, mother shop o tailoring shop. Kung magtatayo ka ng sarili ni negosyo sa pananahi, dress shop o tailoring shop, pwede kang magsimula ng isa lang makina. Itong ordinary na makina ito, nandito na ang lahat nito. Pwedeng bubuhayin dito ang inyong pamilya at pwede kang makapagpaaral ng inyong mga anak dahil kumikita ka dito ng higit paminsan ng ibang mga profesional at mamumuhay ka na ikaw ang manager at may-ari sa maliit niyong negosyo sa pananahi. Maliit dahil kung susertihin ka, pwede itong lumalaki hanggang yuyaman ka sa pamagitan ng pananahi. Balang araw may ikikwento ako sa inyo tungkol sa nakilala kong mga mananahi na nagiging mayaman sa pananahi. Mga success story ito na pwede niyong gawing inspirasyon sa paghahanap buhay. Kung nagawa nila, magawa mo rin. Balik na tayo sa pagsusulsi. Itong pants na to ay may butas sa bandang hita. Isusulsi ko ito at tuturuan ko kayo ng mga paraan paano ito gawing malinis para hindi tayo mahiyang magpapabayad ng ating ginawa. Ito ang kanyang mga butas. Ang una nating gawin ay hahanap tayo ng tela na mag-match nitong pant na to. Hahanap tayo ng kasing kulay at mas maganda kung kasing lambot nito para hindi masyadong matitigas pagtapos na matatahi. Ito, may inihanda na ako. Hindi masyadong parehang kanilang kulay pero mas malapit-lapit na ito. At ilagay natin dito sa ilalim. At hahanap ka rin ng sinulid na kasing kulay din ito para hindi halata sa pagsusulsi ninyo, para hindi pangitingnan. Ang sunod natin gawin ay mamarkahan natin ito kung saan tayo magsusulsi. Isa-isahin natin ito sa paglalagay kasi hindi pwedeng sabay natin ilagay kasi kumukulubot ito. Mas maganda kung kasing hugis din ang inyong pagsusulsi. Mamarkahan ko muna ito. Ito, namarkahan ko na ito. Hindi ko lang napapakita sa inyo paano minarkahan kasi mahirap ito gawin sa makina. Doon ko ginawa sa mesa. At ilagay natin sa ilalim ang tela. Baliktarin natin ito. Ilagay nyo sa ilalim at itatahin nyo itong marka na to. Palalakihin nyo lang ang kanyang hakbang. Dahil itong unang tahi natin ay tatanggalin natin mamaya. Ilagay natin ito dito. Pero dito tayo magtatahi. Ibinaliktad lang natin para hindi tayo mahirapan sa pagtatahi. Ang karayom natin ginagamit ay number 16. Kasi manipis lang ito dito. 2 sapaw lang ito. Mas maganda na kung ano ang inyong ginagamit sa itaas, ganon din sa ilalim. Mas malinis tingnan. Dito tayo magtahi. At ito ilagay nyo sa ilalim. Siguraduhin nyo na mahagip siya sa pagtahi. Malaki itong tela kaysa ating minamarka. Isagad nyo sa pinakababa ang kanyang stitch regulator para lumalaki ang kanyang hakbang. Kailangan naka-plain siya nang ilagay niyang tela sa ilalim. Doon kayo magsusulsi sa may marupok na parte at palalampasin mo konti sa matibay pa na parte.
Ayan, magsimula na kayong magsusulsi kasi naikot na natin. Pwede kahit saan ka magsimula. Pwede dito rin. Tatahin nyo ito patungo dito at babalikan nyo ito, pabalik-balik. Hindi nyo i-reverse ang machine, kundi ang inyong tatahin ay ang ibabalik ninyo. Mas maganda sa tingnan at malinis. At ang inyong tahi, huwag ninyo paapakan hanggang dito lang sa tinatahi natin, paikot dito sa kanyang marka. Pagbalik na ninyo, huwag nyo hayaan na ang karayom ay nasa itaas. Kailangan nakatusok ito dito para hindi ito gumagalaw pag ano nyo. Angat nyo ang pressure pot at balik naman. Mas maliit ang kanyang gap, mas maganda, mas matibay rin. Tingnan nyo kung ano ang ginawa. Ganon rin ang gawin nyo kung magtatayo na kayo. Simpleng pagsusulsi lang ito, pero kumikita na tayo dito. Alam nyo ba na ang mananahi kumikita ng mas malaki sa pagre-repair kumpara sa pagtatahi ng mga bago? Yan ang sikreto ng ibang mananahi. Mas tinatanggap nila ang repair kaysa mga bago. So depende na sa inyo yon. Pero kung sabihin mo kung kailan ka mas madaling magkapera ay dito sa repair. Itong paraan na to sa pagsusulsi ay talagang matagal ito. Pero babawain na lang natin sa pagpapabayad. Kasi pulido ang ating ginawa. Ito, tapos na. Itong sa ilalim. Gugupitin natin itong tela na to, ang sumusobra. Ito ang makikita nyo sa labas. Ito ang tayo na sinabi kong tatanggalin natin. Kaya pinalalaki natin ang kanyang hakbang para hindi tayo mahirapan. Kasi halata. Pero hindi nyo tatanggalin, pwede naman. Pero para sa akin, para malinis ang ating trabaho, tatanggalin natin ito. Madali naman itong tatanggalin. Bahala na itong along the grain. Ang tayo patungo dito hindi na lang kasi hindi naman halata eh. Pero ito medyo halata ng konti. Mas malinis kung tatanggalin natin ito. Madali naman ito. Ganon lang. Putulin nyo lang. Tapos bunutin. Bunutin natin. Baliktarin na naman. Ayun na. Gugupitin natin ang sobra na tela. Ito ang sa labas. Ayun, sa kabila naman tayo. Ganon pa rin. Ilagay natin ito sa ilalim itong tela. Kailangan nakaplastada ito. Iwasan yung magiging kulubot dito. Ulitin ko, yung magpapalit kayo ng direksyon saan kayo patungo sa pagtataya. Halimbawa dito, pagdating nyo dito, kailangan ang karayom ay nakatusok sa tela para pag ganon nyo, angatin nyo ang pressure pot at lilipat na kayo ng direksyon. Hindi ito magalaw kasi nakatusok ang karayom. Ito.
Ibalik natin sa standard na stitch, mga 10 to 12 stitches per inch. Pwede dito tayo magsimula sa gitna. Yan. Alam nyo ba na ang mananahi ay kumikita ng mas malaki sa pagre-repair higit pa kaysa magtatahi ng bago? Yan ang sikreto ng ibang mananahi. Mas tinatanggap nila ang repair kaysa bagong tatahiin kung marami silang gagawin. Mas priority nila ang repair. Ganon din ako sa aking pananahi. Kaya kung may bala kayo na magnegosyo sa pananahi, itong repair ay isa inyong mapagkitaan. Ang ganitong paraan sa pagsusulsi ay matagal, pero pulido ang ating trabaho. Hindi tayo mahihiyang magpapabayad sa ating gusto. At itong kadalasan hinahanap ng mga customer. Bahala na kung medyo may kamahalan, basta maganda ang kanilang gawa. Balikan natin dito sa kabila. Mula dito hanggang dito, hindi pa natin ito natahi kasi tumidiretso tayo sa bandang gitna. Balikan natin. Tapos na pagsusulsi, lilinisin na lang natin. Tatanggalin natin itong tahi na to, yung tinatahi natin paikot. Pag maputol na yun, madali na lang ito. Bubunutin na lang natin ito, puputulin. At itong tahi na nakaayon sa grano, pwede naman na itong hindi bubunit kasi hindi naman halata. Ito lang bubunutin natin. Ito na. Mapakinabangan ba ito? Gugupitin na natin ang tela. Yan, tapos na. Ito na talaga ang finished product natin. Tapos na tayo nagsusulsi. Kung sakaling magtatay kayo at may magpagawa niyo ng ganito, suggested price, ang i-suggest ko sa inyo, 80 to 100 pesos. Depende sa customer, kung mamahalin ang kanyang pantalon, pwede rin hingian mo ng mas malaki. Kasi willing ang tao magbayad, lalo na kung paborito niya ang kanyang pantalon. Ilang oras ba ito matatapos? Kung baguhan pa kayo, baka abutan kayo na ito ng 1 oras o higit ng konti. Pero kung sanay na kayo, matatapos nyo ito ng kalahating oras. Kung sakali abutin kayo dito ng 1 oras sa paggagawa nito at babayaran ka ng 100 pesos, hindi na kayo logi. Kung magandang pagkagawa nyo, pagdating na inyong customer sa kanilang bahay, hahanap pa ito ng iba pang marirepair mo. Kasi gustong gusto nila ang inyong trabaho. Yun ang tinatawag na suki. Yung customer na pabalik-balik dahil nagugustuhan niya ang inyong trabaho. Sana'y nakatulong ako sa inyo. Kung may hilig kayo sa pananahi, please subscribe my channel, hit the bell para updated ka sa susunod kong mga video. Ako yung tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.